Meron ako sasabihin sa inyo, may importante sa mahalaga to. Iba nakikita ako dito? Iba. Alam mo, ito nakikita ko. Alam mo naman tayo, meron tayong third eye. Pero hindi sa multo. Sa mga bagay-bagay sa mundo. Sa politika. Alam mo, nakikita ko dito? Igagaya to kay Tebes. Naku po, sinabi ko na sa inyo. Ganito rin ang ginawa kay Tebes noon. Kung maaalala nyo? Ayan, accusation, ganyan-ganito. Sa totoo lang, delicates dito si Kibuloy, ha? Bakit ipinasok yung barel? Eto. Pag may kaibigan kayong pulis, yan ang pinakamadali para maaresto ang tao at tumagal sa kulungan at hindi makapagpiyansa. Barel. O kaya droga. Actually, yung droga medyo baril talaga. Pagka tingnan nyo sa batas yan, pag ang nakuhanan ka ng baril, walang piyansa dyan. Kulong ka talaga. Kaya iyan ang usualing itinatanim. Kaya ang mangyayari dito, feeling ko katulad nung kay Tebes. Ngayon, isipin niya, out of nowhere, dating issue, labor issue lang. Labor issue lang dati. Ano pa mga issue? Mga issue ng pang-aabuso. Bakit biglang sumulpot tong baril? Di kaibigan, salamat po. Alam niyo kung bakit? Ang dali ko kasi. Ang dali makulong ng isang taong mahulihan ng baril. Since ikinonect na nila dito sa witness na may baril doon sa garden ng ano ba yun? Kingdom of whatever. Kung ano man yung tawag nila doon sa lugar na yun. Iisipin nyo, magbato lang ng granada dyan sa loob. As in magbato, hindi pasabugin ha, magbato lang. Kasi ang laki niyan eh. Ang kwento nga sa akin, ang laki-laki daw ng lugar na yan. Sobrang laki. Tandaan ninyo, ganyan yung nangyari kay Tebes. Wala sa bahay nakuha. Alam ko saan nakuha? Doon sa malayo. Doon sa hindi na pinupuntahan. Doon itinanim yung baril. Hinukay, itinanim yung baril. Tapos pinalabas na itinago doon yung baril. Since it's still the property of Tebes, yun ang inakusa. Tama, mali. Imagine niyo to. Ang laki ho ng pagmamay-ari ni Kibuloy dyan. Siyempre, kung pagmamay-ari niya yan, kingdom niya yan, sigurado ko, maglagay lang ng konting baril dyan, granada, magbato, ibig sabihin, hagisan mo lang doon sa loob para may granada doon, tapos biglang i-raid. Pag nahuli siya, kulong. Walang piyansa. Ganun, no? Naintindihan mo natin? Ganun katindi po yan, mangyayari dyan. Sigurado ko, yan ang next, ipare-raid. Tingnan nyo, i-request ipare-raid yan, as in, i-raid doon ng kapulisan, tapos may matatagpuan. If meron naman license ang mga baril, posible pa rin makasuhan yan. Hindi ho, alam nyo, hindi ganyan. Alam naman yung may lisensya ang kukunin. Siyempre yung itatanim, walang lisensya. Tama, mali. Tetebesin yan. Tama, yan ang term ni Diego Latigo, tetebesin nila yan. Sigurado ako gaganyanin na yan. Tapos, hindi man, maglalagay ng mga sirang mga high-powered. Pansinin niyo yung mga high-powered na na-discover kay Tebes, baka mga sira pa yun eh. Yung mga bulok na hindi na ginagamit, pero still, considered as firearms yun, di ba? Baka maglagay ng kanyon dyan, maglagay ng kung ano-ano, tapos, eventually, mayari. Eto, meron ako ikikwento sa inyo. Eto, katotohanan to. Hindi ko lang siya pwedeng pangalanan kasi I'm not authorized na ikwento to. Pero ito, kinuwento mismo sa amin, tatlo. Dali, iniisip ko kung paano ko ikikwento. Baka mamaya madali na naman tayo sabihin, chismoso mo talaga banat. Kung maaalala ninyo, naging issue yung baril ni PRRD. Tama, mali. Mapag-usapan namin yan.
Walang issue dun eh. Lahat naman nun lisensyado at ang definition ng kanyang LTAP is collector siya. Kasi meron yan eh, may criteria yan. Okay, may criteria yan sa loob ng LTAP mo, ano yung mga criteria mo. Since nandun siya, allowed siya. Pero alam nyo, before umalis si Pierre Adin, rehistrado lahat yan, di ba? Kasi alam na nila na dyan dinadali ang mga opisyal ng gobyerno. Noong una, sabi ko, medyo hindi naman, parang okay. Sige. Until, meron na naman kami na-meet ng Banateros Brothers. Na-meet namin, di ko na lang sasabihin kung sino ito. Dati ho itong opisyal, malapit kay Pangulong Marcos, as nawala sa gobyerno, eto sabi niya sa akin. Merong nag-try na magrehistro ng barel under his name. Ganun kalupit ha? Merong nagrehistro ng barel under his name. Hindi ho siya nagrehistro nun, pero nirehistro lang. Buti, nakita niya. So, sinulatan niya na yung PNP at sinabi niyang, hindi sa akin yan, humingi siya ng certificate na ito lang ang baril ko. Wala nang iba. Kasi nga, bakit ganun? Nakwento mo yan, boss. Nakwento ko ba? Makakalimutin ako. Bakit to ganun? Kasi nga laging baril ang pinakamadaling itanim na pag ikaw nahulihan, walang piyansa. Gets ninyo? Kaya nga, out of nowhere, tetebesin ang gagawin dito kay kay Kibuloy. Since malaki yung property niya, hindi mo naman mababantayan yun. Kahit sobrang dami mong security guard, kahit sobrang dami mong, kung ano man ang tawag nila, goons o whatsoever, hindi mo mababantayan ng hekta-hektaryang lugar mo. Diba? Tapos, pag nagkaroon ng raid, naku po, kaya nga, di ba tandaan ninyo, yung raid, yung warrant, okay? Yung warrant dapat specific kung saan. Kaya nga na-dismiss yung kaso ni Tebes tungkol doon sa baril eh. Bakit to? Kasi hindi specific eh. Ibig sabihin, doon daw sa warrant, kailangan nakasulat doon saan. Ano yung hinahanap nyo? Anong partikular na hinahanap nyo? Hindi pwedeng invento lang. Sa buong hektarya ng lugar niya, ganyan. Hindi pwede. Okay? Bakit? Kasi nga talagang ginagawa yan yung pagtatanim ng baril. Ngayon, kinasuhan siya. Akala ko ba, hindi naman pala pwede? Oo nga. Optics nga lang. Yun ay para lang po makulayan. Na itong tao na ito, goons to, may baril to. Kasi yung mga tao, yung mga nanonood, hindi naman sila nagfa-follow ng news eh. Meron mga tao talagang katulad ninyo nagfa-follow ng news. Pero meron yung wala lang, hindi sila nagfa-follow ng news. Yung pag napanood nila, marami na ko ang baril kay Tebes. Hindi nga nila alam na na-dismiss na yung case. Bakit to? Wala eh. Illegal yung pagka naintindihan natin. So, feeling ko gaganunin din to si Kibuloy. Magpapa-search warrant, hingi ng search warrant, tapos i-rate. Tandaan ninyo, ano kasunod? Sumpi na. So pagkakasunod ng sumpi na, ihahain, tapos pag nagtago pa, hihingi ng search warrant, parehong-pareho ng ginawa kay Tebes eh. Tandaan ninyo, ganun na ganun ang ginawa, format. Sino target? Maaring si Kibuloy din, pero sa totoo lang, ang pinaka-target niyan, siraan ang pangalan ng mga Duterte. Kasi pag nalubog, kasi tandaan ninyo, hindi nila magalaw ang mga Duterte. It will really trigger something pag ginalaw nila mga Duterte at itong si BP Sara Duterte. Pero para masira nila, pipilayan nila yung mga nasa paligid. Yan ang talagang system.
pipilayan ho nila ito si Kibuloy. Alam naman po natin whether hindi man po pareho lagi ng pananaw, ang SMNI ho talaga ang naglalabas ho ng balita ho talaga na hindi nilalabas ng iba. Alam naman po natin yun, di ba? Ay tatargetin na tatargetin. Pakinggan ho natin ito ha. Ito. Kasi napaka-importante nito